Amen. So, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayon po, dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan natin sa kay Jonas chapter 1 verse 7 po. Ito po ay verses 1 to 17, pero isa lang po ang aking babasahin. Sabi po rito sa verse 7, nag-usap-usap ang mga tripulante, nagpapalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. So tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, salamat po aming Ama sa umagang ito, sa iyong mga banal na salita na nais mong ipaabot sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo po itong pagpalain, Lugad. At gamitin niyo po, Panginoon, ang iyong abang lingkod, Panginoon, at i-guide siya ng iyong banal Espiritu Santo upang ang mga kapahigan mo lamang, O Diyos, na ang lalabas sa kanyang mga labi na may kapangyarihan anointing, O God, na galing sa iyo. At balutin mo kami ng banal na presensya, O God, sa oras na ito, at ikaw lamang po ang aming itinataas. In Jesus' name. Amen. So ito po'y pinamagatan ko po ito na di natin kayang takasan ng Diyos upang mailigtas ang kanyang mga kinahabagan. So, yung ginawa nga po namin nila Sister Maymay nung last Friday, kami nga po ay nag-evangelism po kami at may kunti kaming biskwit na binibigay. So, isa po yung bahagi na kung saan kailangan po natin na sumunod sa Panginoon sa ipinapagawa niya po sa atin upang patuloy nating ikalat ang salita ng Panginoon sa lahat ng mga tao sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos. Amen? So si Jonas po ay isang propeta sa hilagang kaharian ng Israel at ang kanyang ama ay si Amitay. Sinutusan ni Yahweh na pumunta sa Nineveh at ang kapitolyo ng malawak na imperyo ng Assyria at na ito ay mahigpit na kaaway ng Israel. Kaya ito ay kanyang sinuway dahil mas nais niyang sila'y maparusahan dahil ang Assyria ay malaking banta sa mga Israelita. Ito po ay kalaban nila. Pero sa kabila na ito po ay kalaban ng bansang Israel, ang Assyria po ay siya pa rin ang ginamit ng Diyos, pinili ng Diyos upang mangaral ng kanyang mga banal na salita. Amen? Kaya sinaway niya ito kasi galit ang mga Israelita sa Nineveh, sapagat ang Nineveh po ay isang bansang malupit, isang bansang namumuhay sa immoral, mga mamamatay tao, at sila po ay mahilig silang mangamkam ng mga kayamanan. Kaya sila po ay nagkamal ng maraming kayamanan. At ito nga po ay isang mabagsik din na bansa. Ngunit nais ng Diyos na ipadama sa kanila ang kanyang pag-ibig upang ipahayag sa kanila na ang Diyos ay punong-puno ng pagpapatawad. Ang Diyos ay punong-puno ng kahabagan. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Sa kabila na ito ay kalaban ng kanyang bayan, nais pa rin niya na iligtas ang bansang Assyria. So nakikita natin na pag ang Diyos ay nahabag siya sa bansa o nahabag siya sa mga tao, kahit gaano ito kasama, binibigyan pa rin niya ito ng pagkakataon upang ang bansang ito o ang mga taong ito ay makapagsisi sila sa kanilang mga kasalanan at sila ay magbalik loob sa Diyos at hindi sila maparusahan. So mahalaga po sa Diyos ang kanyang mga nilikha. Hanggat maaari, ginagawa po niya ang lahat upang tayo ay iligtas at hindi po tayo maparusahan. Kaya lang, kuminsan meron po tayo mga maling motibo, katulad po ni Jonas. Ano yung motibo niya? Galit siya sa mga taga-Assyria sapagat ito nga po ay malaking banta sa kanila sapagat ito ay kinamumuhian nila. Kaya sa kabila na siya inutusan ng Diyos, naroon po na siya po ay sumuway. So ngayon, pag-aralan po natin ang buhay ni Jonas, kung paano po niya sinuway ang Diyos at kung paano rin po kumilos ang Diyos sa kanyang buhay upang matupad niya ang plano niya sa Assyria na ito ay ililigtas niya at ito ay hindi maparusahan at hindi mamamatay ang mga tao doon. Sa verse 2 po, ang sabi po rito, sa verse 1 kasi kinausap ni Yahweh si Jonas. At ang sabi po rito sa verse 2, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kalaman ang kanilang kasalanan. So saan siya pinapupunta? Sa Nineveh po.
na ito ay sakop ng Assyria. Ang Ninive po, ito po ay isang malaking lungsod ng Assyria. At marami pong tao ang nakatira doon. Nasa 120,000 katao at mayroon pa pong maraming mga hayop o mga kawan. So doon po ipinapakita ng Diyos na ang Panginoon ay hindi siya kaagad-agad nagpaparusa. Kumbaga, patuloy niyang ipinapadama sa kanya, sa atin ang kanyang kahabagan, ang kanyang pagliligtas at pagpapatawad niya sa bawat isa sa atin. Kaya ang Diyos ay nagpapadala siya ng mga propeta o ng kanyang mga lingkod upang magiging mga bibig niya sa bawat isa sa atin, sa bawat bansa, upang ito ay hindi humantong sa kaparusahan at hindi mapahamak ang kanilang mga buhay. Kaya inutusan niya si Jonas na pumunta sa bansang iyon upang mangaral ng salita ng Diyos, upang huwag silang puksain ng ating Panginoon. Pero ano po ang ginawa ni Jonas? Pagdating po sa verse 2, sabi rito po, sa verse 3 sabi ito, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos ng magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay nakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. So anong ginawa ni Jonas? Imbis na siya ay sumunod, sinuway po niya si Yahweh. Ang akala niya, kaya niyang takasan si Yahweh. Sabi ko nga, nung binasa ko ito, pinag-aralan ko, sabi ko, hindi ba niya lubusang kilala ang Diyos? Hindi ba niya lubusang kilala si Yahweh? Na akala niya na kaya niyang takasan si Yahweh. Ganon ba kaliit ang pagkakilala niya sa Diyos na kaya niyang magpagtaguan ang Diyos? Diba? So nakita po natin na siya po ay sumuway. Alam mo pa ba, alam po natin kung gaano kalayo ang Tarsis mula sa Israel. Ito po ay nasa 4,023 kilometers ang layo ng Israel papunta ng Tarsis. At ito po ay mas malayo pa doon sa Assyria na pinapapuntahan sa kanya ni Yahweh upang magbahagi siya doon ng salita ng Diyos upang bigyan sila ng babala upang wag silang maparusahan. So yun po yung nasa isip niya. Siya nga po ay sumakay ng ibang barko at sabi niya tatakasan niya at pagtataguan niya si Yahweh. So ano po ang ginawa ng Diyos? Akala ba niya na hindi alam ng Diyos na yun yung plano niya sa buhay niya? Hindi pa man siya humakbang para gawin yung mga bagay na yun, nakikita na po ng Diyos yung laman ng kanyang puso. Amen? Hindi pa natin ginagawa yung pagsuway sa Panginoon. Nakikita na po ng Diyos ang laman ng ating mga puso kung ito ba'y ating susundin, kung ito ba ay ating susuwayin. Kaya nung siya po ay sumakay na sa barko, sabi po rito, sa verse 4, sabi rito, ngunit nang sila'y nasa laot, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. So anong ginawa ni Yahweh ng Diyos? Habang sila ay nasa laot, habang siya ay naglalakbay, papunta sa Tarsis para pagtaguan niya ang Diyos at takasan niya ang Diyos para hindi matupad yung plano niya sa Nineveh sapagkat galit nga po sila sa bansang Assyria. Amen? Kaya gusto niyang takasan, ayaw niya na sila ay maligtas. So may sarili siyang motibo. Imbis na sundin niya ang Panginoon si Yahweh, mas sinunod niya yung kanyang nararamdaman na galit doon sa bansang ito ng Assyria. So anong ginawa ng Diyos nung siya nasa laot na? Nagpadala ang Diyos ng isang malakas na bagyo na kung saan halos mawasak yung barko na kanilang sinasakyan. Bakit ginawa ito ng Diyos? Upang hadlangan si Jonas doon sa kanyang plano na pagtakas. Akala niya kaya niyang takasan si Yahweh. Akala niya kaya niyang pagtaguan si Yahweh. Kaya lang mas makapangyarihan si Yahweh kaysa kay Jonas. Diba? Hindi po natin kayang takasan ang Diyos kahit saan tayo magtatago. Kita po tayo ng Panginoon. Mula pa nga lang sa sinapupunan ng ating ina, hinuhugis na tayo doon na upang lumabas yung hitsura natin na nasa isipan ng Diyos. Yun pa kayang siya ay magtago, pumunta sa ibang bansa para pagtaguan si Yahweh? Hindi po natin kaya. Kaya anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng isang malakas na bagyo na halos mawasak ang barko. Kaya sabi po rito,
Ngunit ang sila'y nasa laot na nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo kaya't halos mawasak ang barko. Verse 5, dahil dito labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos inuhulog nila sa dagat ang mga kagarmento para gumaan ang sasakyan. Samantala si Jonas naman ay mahimbing natutulog sa isang sulok ng ibabang palapag ng barko. So ano ang nangyari? Takot na takot yung mga tripulante, yung mga pasahero, kasi halos mawasak na yung barko. So anong pinapakita ng Diyos dito? Pag tayo ay sumuway sa Diyos, hindi lamang po tayo ang mahihirapan, hindi lamang tayo ang magdurusa. Kasama pong magdurusa doon lahat ng mga tao na nasa ating paligid. Pwede yung ating pamilya, pwede yung ating church. Bakit? Sapagat sinuway natin ang utos ni Yahweh. Merong ipinapagawa sa atin ang Diyos. Pero anong ginawa natin? Sumusuway tayo. Bakit? Mas sinusunod natin yung ating nararamdaman kaysa doon sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga kung nais natin na masunod natin ang Panginoon, hindi po pwede na pairalin natin yung ating damdamin. Hello? Kailangan nating mamatay sa sarili natin upang mabuhay ang Panginoon, si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po na kalimutan natin ang ating sarili upang masunod natin si Kristo. Sa nakikita ko pong ito, buhay na buhay si Jonas sa kanyang sarili. Kaya sinusunod niya ang kanyang sarili kaysa sundin niya ang utos sa kanya ni Yahweh. At maraming mga mananampalataya na gumagawa ng ganung bagay. Kaya ano nangyayari? Nagkakaroon ng problema. Nagkakagulo sa loob ng iglesia. Bakit? Sapagat inuutusan tayo ng Diyos pero masgit sinusunod natin yung ating mga motibo. Kaya ano nangyari? Maging sa tahanan natin, sa pamilya natin. Kaya tayo nagkakagulo sa tahanan kasi meron tayong mga maling ginagawa. Nilalabag natin ang mga utos ng Diyos sa buhay natin. At ganun din po ang mangyayari kung tayo ay nasa loob ng iglesia at tayo ay sumusuway sa utos ng Diyos. Magkakagalo po sa loob ng iglesia. Amen? So, wala pong kapayapaan na mangyayari kung tayo po ay hindi sumusunod sa ipinapagawa sa atin ni Yahweh. So, mahalaga po na kung tayo ay nasa Panginoon, kaya ibig sabihin, huwag na tayong hindi lang magpatagiti, kundi talagang magpaulan na tayo ng husto. Kumbagay, todo na ang ating paglilingkod, ang ating pagsunod sa Panginoon. Lalo na sa panahon natin ngayon, na ang dami na pong mga trahedya na nagaganap na ito ay babala din ng Diyos sa atin, lalo na po sa bansang Pilipinas. Sabi ng isang lingkod ng Diyos na kinikilala na propeta ng Diyos, sabi doon na mula October hanggang January, ang Luzon ang siyang magdadanas ng malaking trahedya. Malakas na lindol at matinding tsunami ang magaganap. So, anong dapat natin gawin? Ang kailangan natin, lumabas tayo doon sa ating kinatatayuan at ipangaral natin ang mabuting balita ng kaligtasan na ang tao ay dapat na magsisi, talikdan ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Amen? Upang hindi maparusahan ang ating bayan. Amen? O maging hindi tayo maparusahan sa mga malating ginagawa. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede po tayong unawain ng Diyos. Darating din ang time na mapupuno rin po ang Diyos. At ang Diyos ay patuloy naman siyang nagpapahayag para ituwid tayo sa mga mali nating ginagawa. Amen? Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapunta sa apoy ng impyerno. Kaya gumagamit siya ng bibig ng kanyang mga lingkod upang bigyan ng babala ang bawat isa sa atin upang tayo ay makapagsisi at talikdan natin anumang mga kasamaan na kasalanan na ating ginagawa upang bigyan natin ng kasiyahan ang pita ng ating mga laman. So, napakahalaga na sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos sa ipinapagawa niya sa atin. Sapagkat nadadamay po ang ibang mga tao. Sila rin po ay nagdurusa. Anong nangyari dito? Sila'y nagkakagulo dito. Ang ginawa nila, sila'y humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos inihulog nila sa dagat ang iba nilang mga kargamento para gumaan yung barko na kanilang sinasakyan upang hindi sila lumubog ng tuluyan. Amen? At ang sabi pa po rito, at si Jonas ano ang ginagawa? Nagkakagulo na yung mga tao sa paligid niya. At sila hinahampas-hampas ng malaking alon. Ang ginawa siya tulog na tulog doon sa ibaba ng isang sulok ng barko, sa isang palapag ng barko.
Maniniwala kaya kayo na yun ay tulog na tulog? Sabi ng isang minamasahe ko na mga nasiman, sabi ko, paano pag inabot kayo ng malakas na bagyo sa gitna ng dagat, paano kayo kakain, paano kayo tutulog? Sabi niya, ate, hindi po kami kakain hanggat nariyan po yung malakas na alon. Dahil nagkakalaglagan ang mga pinggan. Paano kang kakain? Tumatakbo yung kutsara mo, tumatakbo yung pinggan mo. At maging ang sarili mo, hindi mo alam kung saan ka kakapit. Pero si Jonas, anong ginawa ni Jonas? Tulog na tulog. At ang sabi rito, himbing na himbing sa pagkatulog. Totoo nga kaya. Sabi ko nga, totoo nga kaya na tulog itong si Jonas o nagtutulog-tulugan. Nagpapatay mali siya. Hello? Kaya marami sa church na walang imik. Nagkakagulo na, walang pakialam sa nangyayari sa loob ng church. Bakit? Kung minsan tayo pala yung ugat doon sa kaguluhan na nangyayari. Kunwari tayo ay nagbabanal-banalan, tayo ay nagiging matuwid. Pinipilit natin, ipakita natin na tayo ay perpekto, tayo ay matuwid. Pero tayo pala yung may mga ginawang kamalian o kalukuhan sa loob ng church. Amen? Yan po ay nakikita po yan ng Diyos. Ano ang nagiging bunga nun? Nagkakaroon ng gulo, nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng pagkakampi-kampi, pagkakakabahagi. Bakit? Sapagkat sinusunod natin yung mga mali nating motibo. Amen? Kaya ang nangyari, nagkagulo po doon sa loob ng barko. At habang siya'y tulog na tulog, sabi rito, nakita siya ng kapitan at ginising. Sabi rito, ano nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Ginising siya. Sabi ganun, di kayo tulog ka ng tulog dyan. Kami nagkakagulo na, lahat ng tao. Halos mawasak na yung barko, pero ikaw ay natulog sa niya. Bumangon ka nga dyan, at ikay manalangin sa Diyos mo. Sabi niya ganayon, baka kaawaan tayo at iligtas tayo sa kamatayan. So hindi nila alam na itong taong ito na tulog, siya pala yung naging ugat ng bagyo na dumating sa buhay nila doon sa gitna ng laot. Amen? Kumbagay nagmamaang-maangan. Siya pala ang may kasalanan sa lahat na nangyayari sa kanila, na sobra na yung takot at pagkataranta ang kanilang naranasan. Tapos tinutulugan lang sila ni Jonas. So ano po ang kasunod na nangyari? Nag-usap-usap ang mga tripulante. Sabi rito, nagpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabungunot ang pangalan ni Jonas. Akala natin, kaya nating itago yung mga pagsuway na ginagawa natin sa Diyos. Akala lang natin iyon. Pero sa Diyos, hindi natin pwedeng itago ang lahat ng kasalanan na ating ginagawa. Itutuwid at itutuwid tayo ng Diyos upang yung plano niya sa buhay mo at doon sa mga tao na nais tayong gamitin ng Panginoon ay magkaroon ng katuparan sa buhay natin. Kaya hindi po natin pwedeng takasan ng Diyos, hindi natin pwedeng pagtaguan ng Diyos, sapagkat ihahayag ng Panginoon ang ating mga pagsuway at mga nagawang kasalanan. So binigyan niya ng wisdom ang mga tripulante. Ang Diyos po ang nagbigay nito sa kanila na kailangan magpalabunutan sila. Kinuha lahat ang mga pangalan nila at nagpalabunutan sila. At kaninong pangalan ang kanilang nabunot? Ang pangalan ni Jonas. Diba? So anong nakita natin dito? Hindi hayaan ng Diyos na tayo ay susuway sa kanyang kalooban. Hindi hayaan ng Diyos na mapahamak yung ibang mga kaluluwa ng dahil sa ating pagsuway. Kung tayo matigas, tayo makulit, tayo po ay susuway ng Diyos. Hahadlangan po niya yung mga mali nating ginagawa upang matupad niya yung plano niya sa kanyang bayan o sa kanyang bansa na kung saan gagamitin tayo ng Panginoon sa bansang iyon o sa bayang iyon, upang sila ay maligtas sapagkat mahalaga sa Diyos ang lahat ng kanyang mga nilikha. Amen? Hindi na alala ni Jonas na siya isang Israelita at ang papel ng mga Israelita sa kanila unang ibinigay ang salita ng Diyos at sila ay gagamitin ng Panginoon upang ipangaral ang banal na salita ng Diyos upang ang mga tao ay mabigyan ng babala upang sila ay hindi maparusahan ng Diyos. Amen? Kaya
Ano po ang nangyari? Nung siya po ay nabunot ang kanyang pangalan, sabi ng mga tao doon, ng mga tripulante, sabi rito, kaya't siya ay kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka? At ano ang lahi mo? So nabunot yung pangalan. Sabing ganun ay, taga saan ka? Anong ginagawa mo? Kasi yung pangalan mo ang nabunot namin. Na ikaw yung naging dahilan. Kaya nangyari ito, dumating ang malaking unos. Na ngayon ay halos tayo ay lulubog na. Sabi niya, taga saan ka? Anong bansa ka? At ano ang lahi mo? So tinanong siya, inusisa siya. Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. So doon niya kinilala ang Diyos, doon niya kinilala si Yahweh na ito yung, ako ay isang, sabi niya rito, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, si Yahweh na lumikha ng langit at ng lupa. Hindi ba niya naalala nung nagplano pa lang siya na magtago at takasan si Yahweh na ang Diyos sa kanyang pagtataguan, na kanyang susuwayin at tatakasan ay ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa? Siguro ng time na yun ay medyo, siguro nakalimot siya na akala niya kaya niyang takasan ng Diyos. Kaya lang hindi po talaga natin kayang takasan ng Diyos. Kaya ano po ang nangyari? Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh, nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Kaya pala nila naranasan yung trahedyang ito, trahedyang iyon, dahil si Jonas ay sumuway kay Yahweh. Kaya sabi niya, napakalaking kasalanan ang ginawa mo kay Yahweh. Kaya tayo, nagkakaganito tayo ngayon. Kaya tayo nagkakagulo. Kaya tayo ay pinadalhan ng malakas na bagyo sa laot dahil ikaw pala ay may ginawang kasalanan kay Yahweh. So nakikita po natin na ang iba'y naapektuhan ng dahil sa ating pagsuway. Amen? Inamin po niya, sinabi po sa kanya ito. So natakot po sila nung marinig nila dahil alam nila, kilala nila si Yahweh, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ano po, pagdating sa verse 11, sabi rito, no habang inaamin niya ito, sabi rito, lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Tingnan mo ha, inamin na niya yung kanyang nagawang kasalanan at pagsuway kay Yahweh. Pero bakit patuloy pa ring lumakas ang bagyo? At lalo po silang natakot. Kaya sabi niya, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ang sabi rito, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam ko na ako ang dahilan. Kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo, sagot niya. Anong sabi niya? Itapon niyo ako sa dagat. So dito nakikita po natin na naroon pa rin ang pagmamalasakit ni Jonas doon sa mga tao na kung saan hinatulan niya ang kanyang sarili para maligtas itong maraming taong ito. Para hindi lumubog sila. Ang hiniling niya, itapon niyo ako sa dagat sapagkat ako ang dahilan ng mga ito. Sabi po niya ng ganun. So pwede po siyang mamatay sapagkat malalaki ang alon. Pwede siyang mamatay sapagkat maraming mga pating doon sa gitna ng laot na gutom. Pero yun, kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Maligtas lamang ang mga taong ito. So nakita po natin na sa sinabi niyang ito, naroon na po yung kanyang pagpapakumbaba. Naroon na po ang pag-amin niya sa kanyang mga kasalanan. Kaya sinabi niya na ihagis niyo ako sa dagat upang maligtas kayo dahil papayapa ang dagat. Pero hindi pa rin kayang gawin ng mga tao na siya ihagis sa dagat. Gumawa pa rin sila ng kaparaanan. So ano yung ginawa nilang kaparaanan? Gayunman sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumakas ang bagyo. So nakita po natin, inamin na po niya ang kanyang nagawang kasalanan at nagpakumbaba na po siya sa pagsabi niya na itapon niyo ako sa dagat. Naroon na po yung kanyang pagsisisi. Nahanda siyang mamatay, maligtas lamang ang mga tao doon sa loob ng barko. Pero siguro nakukonsensya at naawa sa kanya yung mga tripulante. Kaya gumawa sila ng ibang kaparaanan na pilit nilang itabi ang barko
upang silang lahat ay maligtas, pero hindi po nila nakaya. Hindi po nila nakaya sapagkat lalo nga pong lumakas ang bagyo, so lalong lumakas ang alon. Kaya nanalangin sila kay Yahweh. Huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Kasi iahagis na nila si Jonas doon sa dagat para sila ay maligtas sapagkat siya naman ang may kasalanan na. Siya na rin ang humatol sa kanyang sarili na ihagis niyo ako sa dagat upang pumayapa ang dagat. Kaya nanalangin sila sa Diyos na huwag silang managot kung mamatay man ang taong ito sa paghagis nila kay Jonas sa dagat. Amen? So ang mga taong ito ay may takot din po sila kay Yahweh. Kaya ano po ang nangyari? Sabi rito, pagkasabi nito, pagkatapos nilang manalangin at sinabi nila na Yahweh, wala kaming pananagutan anuman ang mangyari sa taong ito. Sabi rito, verse 15, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat at agad namang pumayapa ang dagat. Bakit po kaya nung si Jonas ay itinapon sa dagat at saka lamang pumayapa? Samantalang, inamin na niya yung kasalanan niya, nagpakumbaba na siya at sinabi niyang ihagis siya sa dagat, pero patuloy pa rin lumakas ang bagyo. Bakit? Kasi kahit tayo ay umamin na sa ating mga kasalanan, kahit tayo ay nagsisisi na hanggat hindi ka lumabas diyan sa iyong kinatatayuan na hindi yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, patuloy pa rin dumarating ang mga matinding pagsubok sa buhay natin. Ang kaguluhan, ang mga karamdaman. Bakit? Kailangan mo kasing lumabas doon sa kalooban mo na kung saan yun lang yung gusto mong gawin na hindi naman yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya kung minsan pinapahintulutan niya yung mga pagsubok, yung mga problema at kaguluhan para tayo ay magising at mag-isip-isip na kailangan kong umalis dito, lumabas ako dito sapagkat hindi na ito ang plano ng Diyos sa buhay ko at kailangan ko na sundin ko ano ipinapagawa sa akin ng Panginoon. Kaya kung minsan hinahayaan po niya na magkakagulo sa loob ng Diyos. Bakit? Sapagkat maaring hindi nakalooban ng Diyos na doon tayo manatili sa iglesia niya din may ibang plano ang Diyos sa buhay natin. Ate Maymay, kung minsan pinapahintulot ng Panginoon ang mga kaguluhan, ang problema. Dahil ayon ng Diyos na manatili tayo doon sapagkat hindi magagawa ng Panginoon yung plano niya sa bawat buhay ng bawat isa. So ang mararamdaman mo, wala ka ng kapayapaan doon. Magulo ang isip mo na para kang sakal na sakal ang pakiramdam mo sa sarili mo. Pero sa oras na tayo ay lumabas doon sa kinatatayuan mong iyon, para tayo isang halaman na unti-unting binunot ng Panginoon at inilipat niya sa ibang paso para tayo ay lumago at mamunga ng masagana. Pero iingatan tayo ng Diyos habang ito ay kanyang ginagawa. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya, halimbawa, ikaw ay ipinadala dito sa infanta. Pero ikaw ay pinalipat ng Diyos. Inutosan ka ng Diyos na pumunta ng nakar upang bigyan ng babala ang nakar na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos at talikdan nila ang kanilang mga kasalanan at hindi ka sumunod at nanatili ka pa rin kasi doon ka komportable, doon sa tayo mong iyon. Maaring ang kaguluhan ay laging mangyayari doon sa kinatatayuan mo. Bakit? Sapagkat hindi na yun ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? At sa oras na humakbang po tayo, iingatan po tayo ng Panginoon. At puproteksyonan tayo ng Lord. At doon niya ipapakita sa iyo, ipadama sa iyo yung kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Na doon mo naranasan na parang kang ikinulong sa isang hawla, na parang isang ibon, na pinalaya ng Panginoon na malaya kang makalipad doon sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Kaya nung siya inihagis sa dagat, hindi po siya pinabayaan ni Yahweh. Merong inilagay si Yahweh na isang malaking isda doon sa dagat. Ang sabi ng iba, baka daw balyena. Ang ginamit ng Diyos para kay Jonas. Nilunok si Jonas. Bakit? Kasi kung hindi gagawin ng Diyos iyon, malulunod si Jonas. Pwede siyang mamatay
sa lamig o kakainin siya ng mga pating at hindi matupad ang plano ng Diyos doon sa Assyria para sila ay iligtas. Kaya pagkalunok ni Jonas, nung nilunok si Jonas ng malaking isda, doon po niya naalala si Yahweh. Doon siya nanalangin at humingi ng tulong na siya iligtas sa kanyang kinalalagyan. At sabi po niya, at pagdating po sa verse 9, sinabi po niya sa chapter 2, sabi rito, ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, o Yahweh na aking tagapagligtas. So anong ginawa niya? Sa kabila ng kanyang kinalalagyan, hindi niya alam kung nasaan siyang anong lugar yung kanyang kinasasadlakan, na halos yung hininga niya ay maputol na yung kanyang hininga. Siya po dito ay umawit ng pasasalamat. At sabi niya rito, at sa inyo'y maghahandog. At nangako siya na tutuparin niya ang kanyang pangako kay Yahweh na aking tagapagligtas. Kaya pag tayo po ay nasa mga lubog tayo sa problema sa buhay natin, sa mga pagsubok, ang gusto po ng Diyos, tayo ay aawit ng pasasalamat sa Kanya. Yun yung ihahandog natin sa Kanya, hindi pagrereklamo, hindi galit ang ating pairalin. At sasabihin natin sa Kanya, natutuparin ko, Panginoon, ang mga pangako ko sa iyo. Paglilingkuran kita na Yahweh na aking tagapagligtas. Isusuko ko na sa iyo ang buhay ko. Susundin na kita, Panginoon. Iligtas mo lang ako sa kinalalagyan ko sa oras na ito. At dahil doon narinig ng Diyos ang kanyang panalangin, kaya inutusan ng Diyos ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. So iniluwa po siya dun sa dalampasigan. Mayroon pong nagsabi na ito raw po ay katang-isip lamang, hindi daw totoo na nangyari ito. Kaya lang pagdating sa bagong tipan, naging simbolo po siya doon sa kamatayan ng ating Panginoon. Ginamit po ito ng ating Panginoon. Kaya totoo po na ito po ay nangyari. Kaya nung siya po ay iniluwa sa dalampasigan, sinabihan ulit siya ni Yahweh na pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang ipinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas doon at sabi rito na malaki ang lungsod na ito at abutin ng 3 araw kung ito ay kanyang lalakarin. Kaya siya ay pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinapahayag. Anong sinabi niya? Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. So nakita natin na binibigyan pa sila ng kung ilang araw bago gunawin ng Diyos ang kanilang lungsod. So ang Diyos po ay lagi siyang nagbibigay sa atin ng pagkakataon para tayo ay makapagbalik loob sa Kanya at magsisi tayo at talikdan natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay huwag maparusahan. Ang Diyos nga po ay pag-ibig, ang Diyos ay punong-puno ng habag, ang Diyos ay punong-puno ng pagpapatawad. Amen? Binibigyan niya tayo ng maraming pagkakataon para tayo ay makapagbalik loob sa Kanya kasi ayaw niya na tayo ay maparusahan. Ayaw niya na tayo ay mapunta sa apoy ng impyerno. At mabuti naman nung narinig nila ito, naniwala sila ng kapahayagang ito ay galing kay Yahweh. So ano ang ginawa nila? Nung marinig nila ito, sabi rito, gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Verse 5 ng chapter 3, naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng pangluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod nila sa kanilang mga kasalanan. So tumugon sila ng tama. Tinanggap nila yung kapahayagang iyon. Sila ay nagsisi, sila ay nag-ayuno. At sabi rito, sila ay nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod nila sa kanilang mga kasalanan. At ano pa, nung mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, sabi rito, bumaba siya sa kanyang trono. Bumaba siya sa kanyang trono, sabi rito, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa sako. At ibig sabihin nun, maging ang hari nung narinig niya ang kapahayagang ito, siya po ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Siya po ay nag-ayuno, siya ay umupo sa abo bilang tanda ng kanyang pagpapakumbaba. At ano pa ang sinabi niya? At pinasabi niya sa mga taga
Ninibi, ito'y utos ng hari ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Sa lahat pinagfasting ng hari. Amen? Kaya dapat pag tayo ay nakarinig na ng mga babala galing sa isa sa propeta ng Panginoon mula sa bibig ng kanyang mga lingkod, pag sinabing repent, repent, lalo na po sa bansang Pilipinas, ang isinisigaw po ng isang propeta at ito ay kinikilala na po siya na isa siyang propeta sapagat lahat ng halos ng sinabi niya ay nangyari. Kaya lagi po akong nanonood dito kay Pastor Peris Indi. Amen? Ngayon po ang Luzon ay haharap po sa isang malakas na lindol at tsunami. Ang isinisigaw po niya, Pilipinas, magsisi kayo dahil sa paghumaling ninyo sa mga idolatry, dahil sa mga witchcraft, at dahil sa mga homosexual na nagaganap sa bansang Pilipinas. Di ba? Ang daming mga idolatry na sinasamba ng tao, na gawa ng kamay ng tao. Ito din po ay isang kasalanan ng mga taga Ninive, kaya sila'y naisilang parusahan ni Yahweh. Sila rin po ay gumagawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba. At ngayon po, ang Diyos po ay nananawagan po sa buong mundo na magsisi po tayo. Talikdan natin ang lahat ng kasamaan at kasalanan na ating ginagawa at magbalik loob po tayo kay Yahweh. Si Yahweh na lumikha sa atin, na nagbigay sa atin ng buhay, ng lakas ng hininga, at nilikha niya tayo sa pamamagitan niya at para sa Kanya lamang, at hindi para sa mga bagay ng mundong ito, at hindi para sa ating sariling kasiyahan. Amen? Kaya ang Diyos ay nagbabala po sa bawat isa sa atin. Mula pa noon hanggang ngayon, ang Diyos ay patuloy na gumagamit siya ng bibig ng kanyang mga lingkod upang tayo ay hindi tayo mapahamak at hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kaya dito po, maging ang mga hayop, hindi lamang tao, maging ang mga hayop ay inutusan na suotan ng damit na panluksa. Sabi rito, at ang sabi rito, lahat ng tao tayo may damit ng panluksa at taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. So ano yung pinapaiwan sa atin para tayo ay maligtas at hindi tayo maparusahan ng Diyos? Pinapaiwan niya sa atin ang lahat ng masamang pamumuhay. Ano yung masasamang pamumuhay? Marami yan. Nariyan ang immorality. Nariyan ang homosexual. Nariyan ang pangangalunya, ang pakikiapid, lahat ng uri ng kahalayan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsisinungaling, galit, puot, inggit, hindi pagpapatawad. Yan po ang mga kasalanan na ipinapatakwil sa bawat isa sa nariyan ang mga bisyo, ang pagsusugal, ang paglalasing, at iba't ibang klase ng mga bisyo. Amen? Na hindi na po na dapat itakwil na natin ang mga iyan. At sabi pa po rito, baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Kaya inutusan niya ang mga tao na mag-ayuno at manalangin ng mataimtim upang magbago ang pasya ng Diyos at huwag ituloy ang balak na pagpatay sa kanila. Kaya sila inutusan ng hari na mag-ayuno ang lahat, hindi lamang ang tao, maging ang mga hayop. At dahil doon, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan. Kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang sinabi noong una. So anong ginawa niya? Pinatawad po niya. Kung hindi niya hinadlangan si Jonas at hinayaan niya si Jonas na tumakas, sumari pong ang mga taong ito ay mapaparusahan ng Diyos at sila pong lahat ay mamamatay. Kaya lang talagang ang Diyos ay napakabuti sa mga tao na nais niyang kahabagan, na patuloy na ginagawa ng Diyos ang lahat upang tayo ay maligtas, upang tayo ay hindi maparusahan katulad ng kay Jonas at sa Ninive. Amen? Kaya mga kapatid, sa panahon ngayon, tayo po ay magtutuon na po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Marami na pong nangyari na mga kalamidad sa buong mundo. Matindi po ang mga kalamidad na nangyayari. Pero ang Diyos ay poproteksyonan niya
at hindi niya hayaan na mapinsala at mapahamak ang bawat isa sa atin kung tayo ay magdidesisyon na talikdan na natin ang lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan at ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Mga kapatid, handa po ba tayo na sa oras na ito? Ialay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay umawit po tayo sa Panginoon. Awitin po natin yung patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Pwede pong bumalik dito yung gitarista at saka yung nagda-drum. Okay? Lahat po tayo ay tumayo at awitin po natin ito ng buong puso na parang gawin natin itong isang panalangin sa buhay natin. At kapatid, sa oras na ito, kung tayo man ay sumusuway sa Panginoon, ito na yung time na magbalik loob talaga tayo sa Kanya. Wala tayong ititira para sa ating sarili upang bigyan natin ng kasiyahan ang pita ng ating mga laman. Awitin natin itong patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Sige po. Awitin mo ako. Iniaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita kalwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Iniaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sige po. At patuloy nating ibigay ang ating buhay sa Kanya sa oras na ito. Hallelujah. Ang puso ko, tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba. Tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais, lahat ng pinakaibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan sabi natin sa Kanya, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, God, hallelujah. Maghari ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Narito po ang bawat isa, Panginoon. Patuloy naming inaalay sa iyo ang aming mga buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, para sa maraming kaluluwa na nais mong madala namin sa iyong presensya, O God. At patuloy na biyaan mo kami na sundin namin ito ng may kagalakan, na may katapatan, na may pagpakumbaba at pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kaluluwa, O God, na nais mo, Panginoon, na maligtas, O God, at hindi nila maranasan ang kaparusahan dahil sa iyong galit, O God. Salamat po, Panginoon. Biyaan niyo kami na simula sa araw na ito, lahat kami ay magtotoo sa iyo at talikuran namin ang lahat ng kasamaan at kasalanan na nais mong ipatalikuran sa bawat isa sa amin. At ialay namin ang aming mga buhay sa iyo na banal, kalugod-lugod at karapat-dapat, O God, sa iyong banal na harapan. Salamat po na may inaangkin namin na mayroon kang ginawa, Panginoon, sa aming mga buhay
sa iyong mga banal na salita na aming narinig, O Diyos, na ito'y patuloy na matanim sa aming mga puso, ito'y magkaugat, ito'y umusbong, ito ay lumaki at lumago at mamunga ng masagana sa aming mga buhay, O God, upang maparangalan ka sa aming mga buhay. Salamat po, nawa ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, Panginoon, ng bawat isa ay patuloy naming maranasan, lalo ang kagalakan, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, God. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati at karangal at pasasalamat, Ama. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.